Hello mga boss, ang gagawin natin ngayon isang microwave oven ng brand, kung titignan nyo, Media, ayan. Bale, ang problema nitong microwave oven na to base sa customer, nagpa-power on naman daw kaso ayaw uminit. So yun bale ang problema nitong microwave. Ngayon, bago natin buksan to or ayusin, so ito-try ko na muna para kahit paano makita nyo ang problema nitong microwave. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So ito try na muna natin to mga boss bago natin buksan. So tanggalin na muna natin yan. Ayan. So tignan natin kung iinit ba yung tubig na yan. Ayan mga boss, so saksak ko lang. Ngayon set natin tong timer 1 minute or 1.5 minutes. Ayan. So pansinin nyo, nag-on na tong microwave. So hintayin lang natin. So ipoforward ko na yung paghintay natin dyan para madali na tayo. So ayan, bale malapit na matapos. Ayan. Ngayon tignan natin yung tubig dun sa baso kung uminit ba. Ayun mga boss, negative. So malamig pa rin. Walang pagbabago. Ayan. So nakita natin mga boss, ayaw nga uminit tong microwave. So yan yung ayusin natin ngayon. Sa mga microwave na ayaw uminit, madalas ang nagiging problema dyan, 80% to 90% magnetron. So buksan ko lang. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale nabuksan ko na tong microwave. Bale ito pala yung tinatawag na magnetron sa mga hindi pa nakakalam, lalo na sa mga baguhan dyan. Ayan. So posible yan yung nagiging problema kung bakit ayaw uminit tong microwave. Pero bago natin tanggalin yan, susukatin na muna natin yung capacitor, baka meron pang pondo na supply yan. So check na muna natin mga boss. Ayan, bale na-set tong ating tester sa DC volts. So tignan natin kung wala bang pondo tong capacitor. Mas better na yung sigurado. Ayan, wala naman, 0 volts. So ulitin natin mga boss. Siguraduhin natin, ayan. So wala na talaga, 0 volts. Ngayon, dahil wala ng pondo tong capacitor, so pwede na tayo magtanggal nitong magnetron. So tanggalin ko na muna tong magnetron. Ayan. Unahin natin tong socket. So after natin matanggal yung dalawang socket na yan, connected dito sa magnetron, so tatanggalin na rin natin tong mismong magnetron. Ayan mga boss, natanggal na natin yung dalawang socket. Ngayon, sunod naman tong magnetron. Sa pagtanggal naman dito sa magnetron, napakadali lang yan. Ayan mga boss, meron lang yung tatlong screw. Dalawa dito sa bandang kanan, ayan. So tanggalin na natin. Ngayon mga boss, after natin matanggal yung dalawa dyan, doon naman sa kabila, yung isa, ayan. Ngayon, sunod naman ang tatanggalin natin itong thermostat, ayan. So kahit ito lang sagit yung tanggalin nyo mga boss, okay lang. Pero ako tatanggalin ko mismo dito itong thermostat. Ayan. Ngayon, pwede na natin tanggalin itong magnetron. So, gano'n lang kadaling magtanggal nitong magnetron dito sa mga microwave. Ngayon, after natin matanggal yung magnetron na yan, so sunod naman na i-check natin ngayon, yung fuse. So, once na sira yung magnetron mga boss, matik, kailangan din natin i-check yung fuse. So, saan ba yung fuse na yan mga boss? So, ipapakita ko sa inyo. Titignan nyo, bale ito yung fuse na sinasabi ko. Ayan, yung kulay itim na yan. Meron fuse yan sa loob. Kung titignan nyo, tanggalin ko lang. Itong fuse na to mga boss, mababa lang yung amperahe nito. Kung hindi ako nagkakamali, nasa milliampere lang itong fuse na to.
So buksan ko lang, tignan natin kung pumutok ba o hindi. Ayan, kung titignan nyo, pumutok nga. So sira nga tong fuse na yan. Ayan, so putol. Ngayon mga boss, dahil putok yung fuse dito sa secondary, so gagawin natin itong magnetron. Ayan, so susubukan na muna natin palitan yung filament nito. Baka po pwede pa kasi itong magnetron na yan, filament lang yung problema. Sa mga baguhan dyan na hindi pa alam yung filament, bale ito yung sinasabi kong filament mga boss. Titignan nyo yung kulay puti na yan. Ayan, so yan yung tinatawag na filament. So susubukan na muna natin palitan yan. Baka po pwede pa itong inductor nitong magnetron. Ang problema lang itong filament. Ngayon mga boss, bale yun na nga. Bale tatanggalin natin yung filament nitong magnetron na yan gamit itong flat screw. So para matanggal yan, buksan lang natin dyan. Ayan. So, buksan ko lang mga boss. Kung titignan nyo, ayan, bale nabuksan ko na itong magnetron. Kung papansinin nyo, bale ito yung inductor. Ayan. Tapos, ito naman yung filament. So, yan yung tatanggalin natin mga boss, itong filament. Para matanggal natin yan, kailangan natin i-cut yan, yung dalawang inductor na yan, connected dito sa filament. So, gawin natin, putulin ko lang. So, sagad natin yung pagputol mga boss. Ayan, para pag idudugtong natin mamaya, hindi tayo mahirapan. Ayan. So, after natin maputol yung dalawang inductor na yan, so, pwede na natin tanggalin tong filament. So, para matanggal naman natin yan, gamit din ulit tayo ng flat screw. So, pwede rin yung drill mga boss kung meron kayong bala na maliit. Pero ako, gamit lang natin dyan, flat screw. So, tanggalin ko lang. Ayan, bale, tapos ko na matanggal tong filament. Ngayon, bale, papalitan natin to. So, sana meron tayong stock. So, hanap na muna akong pamalit natin dito mga boss. Ayan, kung titignan nyo, bale, meron na akong nahanap na filament na bago. Ayan, bagong-bago pa yan. Papansinin nyo, wala pang solder. So, yan yung ilalagay natin dito sa magnetron. Bale, ito yung dating filament. So, yung paglagay dito, madali din naman. Bale, papasok na natin yan dito sa ibaba. Ayan, tapos screw lang natin. So, hindi na dito sa itaas mga boss, sa ibaba na natin papasok yan. Tapos, screw lang natin. So, gawin ko lang. Kung titignan nyo, ayan, bale, tapos ko nang may lagay itong bagong filament. So, ganyan lang yung paglagay. Ngayon, sunod naman, bale, itatap na natin yan dito sa filament. Yan, dalawang inductor na yan. Ayan mga boss, kung papansinin nyo, bale, tapos ko lang may tap yung inductor dito sa filament. Ngayon, sasara na natin yan para matry na natin itong magnetron na yan kung iinit na ba mga boss. So, takpan ko lang. Ngayon, pagkatapos natin may sara itong magnetron, so ibabalik na natin yan dito sa microwave para matesting. So, ilagay ko lang. Ngayon mga boss, after natin may ilagay yung magnetron, so sunod naman tong fuse. Bale, gagawin na lang natin dito sa fuse, jajumperan na lang natin yan. So, hindi na tayo bibiling bago pa. Lalo na mga boss, milliampere lang naman yung fuse na yan. Ayan, so ito yung gagamitin natin na pang jumper dito sa fuse. So, kuha lang tayong isang piraso dyan, yan yung gagamitin natin na fuse. Ayan. So, dugtong ko lang.
Ayan mga boss, so tapos ko lang mag-jumper yung fuse. Ngayon, test na muna natin para mas sigurado. So tignan natin, ayan. Ayan mga boss, kung nakita nyo, pumalo naman yung pointer, so meaning connected. Ngayon, sasara na natin yan. Ayan, so tandaan nyo kayong mga baguan, once na mag-jumper kayo ng fuse, kailangan manipis lang. So, depende dun sa ampere. So, itong fuse na to ay milliampere lang, nasa 650 milliampere lang ata to, kaya ginamper na lang natin. Napansin nyo rin, manipis lang yung wire na jumper na ginamit natin. Ngayon, ayan, bale, tatry na natin to, tignan natin kung init na ba tong microwave. So, pasok ulit natin tong tubig, ayan. So, tignan natin. So, try na natin mga boss, saksak ko lang. Ngayon, set natin yung timer, 1 minute. So, hintayin lang natin matapos. So, ipo-forward ko na yung video mo boss para madali na tayo. Medyo mahaba rin kasi yung 1 minute. A few moments later. Ayan mga boss, so malapit na matapos. So, hintayin na lang natin. Ayan. Ngayon, tignan natin kung uminit ba yung tubig. So, sana uminit na lang. So, mukhang positive mga boss. Ayan, no? Mainit na nga. Papansinin nyo, umusok pa. Ayan, no? So, ibig sabihin mga boss, okay pa talaga yung magnetron. Talagang may problema lang yung filament. Ngayon, dahil okay na to, so sasara na lang natin ito mga boss. Bale, naging problema dito sa magnetron na to or microwave, yung mismong filament. So, kahit pa paano mga boss, nakatipid yung customer ko dahil hindi na tayo nagpalit ng buong magnetron. So, pinalitan lang natin yung filament. Bale, ito yung pinalitan natin mga boss, itong filament na yan. So, dahil dyan, okay na to. Bale, sasara ko na lang to. Sana sa mga baguhan dyan, kahit pa paano, meron kayo natutunan dito sa ating video. Kung meron man, huwag nyo naman sana kalimutan i-like, share tong ating video. Sa mga bago naman dito sa ating channel, huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat.